Balik sa trabaho na ang karamihan ng mga nagbakasyon nitong huling mga araw ng Semana Santa. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, mas maraming naging pasahero ngayon kumpara noong nakaraang Holy Week. Kumustahin natin ang sitwasyon sa live na pagbabalita ni Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan. Cheryl, alam mo nga, pagkatapos nga yung long weekend at yung mga kapatid natin nagsisibalikan dito sa Metro Manila, talagang itong gate 3 sa aking likuran, halos talagang sunod-sunod na yung pagdating ng mga pasahero dito. Pero pakita lang natin yung konting sitwasyon dito sa loob. No, mabilis naman yung sitwasyon dito sa loob, may kita natin. Pagpasok kasi nila dito sa gate na ito, mabilis lang na pagpasok. Alright, babalikan ka namin maya-maya lamang si Ivan Tarinque dyan po sa PTEX. Samantala, sa mga bus terminal sa Cubao, mas marami na ang nagsiuwian kasabay ng Easter Sunday kahapon. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal Ray Vicente. Ray. Cheryl, tuloy-tuloy nga ang pagdating ng mga provincial bus kung saan may sakay mga pasahero na galing sa kanilang probinsya dito nga sa Cubao Bus Terminal. Cheryl, pakita ko lang yung kaunting sitwasyon dito, no? Hindi kasi natin talaga maipakita yung mga nagbababaan na pasahero mula mismo sa bus dahil kanina lang actually mga 5 minutes ago may mga nagbababaan na galing nga sa Olongapo kasi ayon din sa pamunuhan, karamihan daw talaga ay mga galing sa Olongapo, Zambales, Pangasinan para sa biyaheng panorte at sa kabilang terminal naman ay mga galing Camarines Sur at Camarines Norte para naman sa South, no, Cheryl, at ayon din actually sa pamunuan ng bus terminal, kahapon daw talaga yung pinaka-peak o pinakamaraming biyahe na pupunta rito sa Cubao Bus Terminals dahil nga maliban sa sakto sa weekend, umahabol talaga sa unang araw ng pasok ngayon, magatapos nga ang mahabang bakasyon ngayong Semana Santa. Pero inaasahan din daw, Sherry, na baka dumami pa yung tao mamayang hapon dahil may mga nakausap tayo yung isang linggo, Sherry, na nabanggit na Lunes daw sila pupunta para talaga hindi makasabay sa dagsa ng tao kahapon at yun nga, sabi nila, talagang magkukumit pa rin daw sila magbabas pa rin para nga raw tipid pasahe. Rin sa ngayon, wala naman tayo namamataan, nakakaibang bit-bit na kagamitan dahil sabi rin kasi ng kamunuan dito, stricto daw sila sa mga ganung bagay, lalo limitado lang daw yung espasyo sa mga bus para syempre lahat ng pasahero ma-accommodate. Sharon, banggitin ko na rin din yung sitwasyon mismo sa kahabaan ng EDSA. Meron tayong nagbubukan kanina na mamataan natin yung light to moderate na traffic sa kahabaan ng EDSA sa papuntang southbound. No? Ito yung makikita yan sa pagbaba ng flyover sa Kamuning. Pero pagkatapos ng papuntang sa baba ng LRT2 ng Cubao, makikita naman yung tuloy-tuloy na daloy ng trapiko, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente. Samantala, balikan natin si Mobile Journal Ivan Tarinque na nasa PTEX ngayon. Ivan? Cheryl, tuloy-tuloy nga yung pagdating ng mga nagbabalik Metro Manila na mga kapatid natin na nag-Semana Santa sa kanilang mga probinsya. Actually, ito nga gate 3 sa likuran ko. Pakita natin yung current situation dito, no? So ito yung gate 3 sa likuran ko. So ito dito dumarating or dito pumapasok yung mga arrivals ng terminal. Pero ngayon makikita natin medyo maluwag ngayon, wala ng pasahero at wala mga bus na nakapila sa labas. Ang nangyayari kasi pagbaba nila ng bus, papasok sila dito, dadaan sila sa metal detector at kanya-kanyang labas na ng kanilang mga dito sa labas ng terminal. Ito makikita naman natin yung current situation sa terminal, medyo maluwag pa naman, no, ang nangyayari ngayon. Hindi katulad ng mga nakaraang araw kung saan talaga yung mga pasahero medyo nagkukumpulan. This time kasi, Cheryl, yung mga pasahero, matapos sila pumila or pumasok dito sa loob ng terminal, rekta, exit na kagad sila. So hindi na napupuno, hindi na nagkakaroon ng congestion. No? Pero kanina nakita rin natin yung ilang mga kapatid natin na pauwi, pabalik ng Metro Manila na may dalang bit-bit na kanya-kanyang mga pasalubong. No? May mga nakita tayo, may mga dalang prutas, mga gulay, at syempre yung iba may mga dalang livestock. No? Isa nga yung mga talagang madalas natin makita dito, yung mga manok. No? So marami tayo nakita mga nagdala ng manok pauwi ng kanilang galing at papunta sa kanilang mga probinsya. No? Pero sa kabila ng Cheryl, no, paalala pa rin doon sa ating mga kapatid
na papasok or pupunta dito sa loob ng terminal. Bawal na bawal pa rin yung pagdadala ng mga flammable materials, matutulis na bagay at siyempre yung mga barel, no? Dahil entrance pa lang, kukontiskahin na yan. Dahil nung itong pinakahuli na datos nga, umabot na sa 600 yung mga na-confiscate na iyan. Pero Cheryl, since Monday na Monday ngayon at huling araw or karamihan ng mga pasahero pabalik ng Metro Manila, naasahan na ngayong araw magpipik yung dami ng mga pasahero dito na baka umabot ng nasa 190,000 yung pasahero. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.